ang vice presidente, pero kinakawawa lang. Pero hindi nagiging kawawa kasi lumalaban at bumuboljak sa kanila. Tulad nitong nangyari sa Senado at saka sa House of Representatives. Can you imagine a convicted congressperson, convicted na, not by just an ordinary crime, but a crime of kidnapping of minors or involves crime against moral turpitude. Nandiyan pa. Pinapayagan pa na magtatatanong. Gawa po niya yan sa Senado, Madam Chair, dapat hindi natin yan pahintulutan dito sa Kamara. You allowed her a snide comment and then you will not allow me? Please wait as my comment. Pinataob ng agila ang mga buhaya sa Kongreso, mga guys. Alright, welcome back to another reaction video, mga guys. And today, mag-react tayo dito kay Jing Paras na binalatan niya itong si Franz Castro. Oo, itong makakaliwa, alam naman natin na super kapal na mukha nito. Siyempre ba naman kasi, konbiktado na, nakaupo pa rin dyan sa Kongreso. At kinukulit pa niya itong si VP Sara natin patungkol dun sa confidential funds. Na ang tagal na nun, nag-file na nga sila ng kaso niyan at nasa korte na. Isipin nyo, nasa korte na yung usapin na yan, pinail na nila, tapos sinagot na yan ni VP Sara 2 years ago. Ito pa rin, yung tao ni Tamba, kahol ng kahol pa rin. Alam naman natin na scripted tong mga to. Lalo na dyan yung presiding officer na dyan si Kimbo. Oo. At saka, meron pang pasabog si Jing Paras patungkol yata dito kay Kimbo. Nako, Kimbo. Yan, no? Makikita natin itong committee talaga nila. They have a plan to destroy VP Sara. Kaya, at ito pang si Abante, na sobra pa ang galit niya, no? Talagang nag-uulyanin na tong tao na to. Nagbabanta pa na i-zero budget daw niya, mga guys, yung si Sara. Okay lang. Alam niyo si Sara, kaya nga hindi niya sinagot. Kasi wala siyang pakialam kung bibigyan niyo ng pera o hindi. No? Basta ginagawa niya lang ang tungkulin niya na umarap siya sa inyo, nasa sa inyo na po yan. Alright, tunghayan natin itong kay Jing Paras na talagang umalma na siya patungkol ito kay Franz Castro. Bakit pa itong hinayupak na to nakaupo pa dyan, kumbiktado. Oo, ang kapal na mukha, di ba? Alright, let's go. Ang vice presidente, pero kinakawawa lang. Pero hindi nagiging kawawa kasi lumalaban at bumuboljak sa kanila. Tulad nitong nangyari sa Senado at saka sa House of Representatives. Can you imagine a convicted congressperson, convicted na, not by just an ordinary crime, but a crime of kidnapping of minors or trafficking. Human trafficking. Child It abuse. involves crime against moral turpitude. Nandiyan pa. Pinapayagan pa na magtatatanong. Pakita na natin itong abusado na komunista na to. Madam Chair, I have also here a report about the notice of disallowance. According to the notice of disallowance, the COA disallowed 73,287,000 out of 125 million confidential funds used by the OVP in 2022. So this is 58.63% of the 125 million. So can you confirm, the Vice President? Madam Vice President. Budget hearing for 2025. Convicted fellow na itong si Castro. And yet, binabayaang magdadaldal at magtatanong about topics which does not involve 2025 anymore. Secondly, this issue about the funds of confidential funds of the Vice President, which was a subject matter in the past, is already brought to the Supreme Court. It is already sub judice. And can you imagine? Ito pang mga kulukoy na ito ang nagdala doon sa Supreme Court. And yet, out of walang delikadesa, tatanungin pa niya uli ngayon na alam naman niyang pending yung issue na yan sa Supreme Court at magtatanong pa and harassing the Vice President, itong
convicted na Castro na ito. Ay, patuloy mo. Madam Chair, since you allowed her a snide comment, you will allow me a snide comment as well. So my question is, Madam, can you yes. confirm? Yes. Yeah, okay. Diba? Okay. Yes, Madam Chair. So, Before you proceed, may I remind both our guests and our resource You should have reminded her to when she said the refrain line, diba? I called your attention, Madam Chair. You did not recognize me. So, ngayon, sasabihin ko na, if you allowed her that, you allowed me a snide comment as well. Madam Chair, I do not understand. Bakit a person convicted of child abuse is still sitting in a seat? Point of order, House of ito yung sinasabi Representatives. natin na dinadivert ang usapan sa ating budget hearing. Kung nagawa po niya yan sa Senado, Madam Chair, dapat hindi natin yan pahintulutan dito sa Kamara. You allowed her a snide comment and then you will not allow Please wait a snide comment? Excuse me, our members and our I guests. warn you, please wait, don't go into this rabbit hole. Ako, siyang nagdadadakdak. Ngayon, binalikan ni Inday, ni Vice President, biglang nagrereklamo. Ano ba? Katotohanan naman talagang convicted felon siya. Ha? Itong si Castro. Nag-file din ito ng kaso kay PRRD, kay President Duterte, na ipapapatay daw siya, dinismiss, walang kabasi-basi. Walang kabasi-basi. Kabasi-basihan. At napapahiya na naman. Tapos, finally, kinonvict ng Regional Trial Court. Kasama yung kanyang amo na si Sator Aquampo na kaibigan ko rin yan. Kasama ko sa Congress at talaga naman, alam naman natin si Manong Sator. Kasama ni Cabel, kasama nila Colmenares. Alam naman natin kung anong standing yan in the community. So, why is this na wala kadelikadesa itong Castro na ito? Convicted ka na, nagtatatanong ka pa, dapat sana nagkakaroon ka naman lang ng konting at pinaubaya mo na sa mga malilinis mong kasama dyan na magtanong. Nabalikan ka tuloy at napapahiya ka pa tuloy, Miss Castro. So, bakit naman nila ginaganon? Kaliit-liit na opisina, maski napakataas ng pwesto at ang taas ng kanyang rating, performance at trust rating sa ating bansa, bubulabugin ninyo. Wala namang hinihinging iba ang ating Vice President na budget. Bakit pagtulong-tulungan, lalo na, I will understand the other members of Congress na mga matitino dyan. In fact, tahimik nga lang yung chairman ng Committee on Appropriation. Pero yung nagpe-preside, mayroong nagsasabi sa akin na isang may alam na general na hindi ko lang sabihin, pero mayroong, ano ba yung past? Nakaraan. May nakaraan ito. Matindi ang nakaraan nitong mag-asawa. Malaking bagahe. At hinihintay ko lang na i-reveal ng isang general kung ano ang nakaraan nito. Ang pagkatao nitong mga tao na ito. When they were younger, they were doing something really very, very heinous. Or so, hindi lang natin masasabi ngayon. Kasi ako, it was only shared to me. Pero kung ganon ang pagkatao nitong convicted felon, malapit yung kanilang mga ugali dito. Ikaw, so to speak. Explain natin yung child abuse. Ito, hindi ba nakakahiya ka, Castro? Ito, tingnan mo, ang pagka walang hiya mo, based on this, with due respect, this court
order or court conviction. Pakita natin. Teachers Party List Representative Franz Castro, former Bayan Muna Representative Saturo Campo, and 11 others have been convicted by Tagum City Regional Trial Court Branch 2 for violating the law on special protection of children against abuse, exploitation, and discrimination. They have been sentenced to imprisonment of 4 to 6 years and were ordered to pay jointly and separately a total of 20,000 pesos in moral and civil damages to each of the 14 minors involved. The case stemmed from a 2018 incident in Talaingod, Davao del Norte, where they were accused of transporting 14 Lumad minors who were students of the Salugpungan Community Learning Center. In his decision, acting presiding judge Jimmy Boco said the prosecution established proof beyond reasonable doubt that the accused committed acts detrimental to the safety and well-being of the minor Lumad learners by transporting them on foot in the evening for around 3 hours on a remote, dark, and unsecured road without the assistance of law enforcers, any government agency, and written permission from the minors' parents. He said this exposed the children to the risk of getting shot by either government troops or the New People's Army, getting bitten by snakes, or falling off a cliff. Hindi ko alam bakit pa salita pa yan dyan. Pero siguro, hindi siguro mapigilan ng mabuting management dyan sa House at nagpipilit ito si Castro. Pero sana, kung may delikadesa ito at may hindi makapal ang muka, dapat sana hindi na ito nagsasalita at pinaubaya na lang doon sa mga non-convicted na mga kakampi nila. Alright, di ba? Alam naman natin na ito talagang layunin nila ay para lang gibain itong si BP Sara. At ang hirap kasi, yung binabato nilang issue, matagal na kasi yun, matagal na lang sinagot ni BP Sara yun. So mas lalo lang na-obvious itong mga to na mga attack dog talaga kayo. Diba? Aminin nyo na, mga attack dog kayo, mga buhaya kayo. Sayang talaga ang pera ng taong bayan sa inyo. Sayang na sayang. Ito pang Quadcom. Alam nyo itong Quadcom mga guys? Before pa ito nangyari, binuking na ito ni Harry Roque, na ang layunin lang talaga dito, pabagsakin ang mga Duterte. Diba? Kung ano-anong witness na nilalabas niya, itong si Jimmy Guban. Along the way, hearsay lang pala ang testimonya niya, walang direct ebidensya. At yung pandalawang preso na hinugot nila na patungkol doon sa pagpatay sa dalawa mga Chinese na narinig daw ang boses ni Duterte. Diba? Again, hearsay lang din kasi wala naman kasing direct ebidensya Narinig lang niya na kaboses to ni Duterte yung kausap ng isang tao. So wala rin. Kaya makikita natin na kaya rin itong ICC hindi makagalaw kasi siyempre walang ebidensya. Walang direct na ebidensya. Kasi kung merong ebidensya yung mga yan, matagal na yan. Matagal nang ginasuhan, matagal nang lumabas. Kaya itong mga kongresong mga tambaluslos, namimingwit lang itong mga to. No? Alam nilang walang ebidensya kasi kung meron pa, matagal na lang nilabas. Hindi na siya mag-hearing, kaso na agad, di ba? Kaya nagpa-hearing lang itong mga to, namimingwit lang. No? Panggulo lang sa isipan ng mga tao. Siyempre, nagulo ang isipan ng mga tao, ha? Si Duterte nagpapatay sa mga Chinese, gano'n-gano'n. Pero kung tatanungin mo, wala palang ebidensya. Walang lang pala, narinig lang pala, di ba? Yan ang hirap dyan. Katulad pa dito kay Espinido, mga guys. Yung testimonya ni Espinido, parang dinadawit niya. Pero kung pakinggan nyo talaga, yung orders, siya lang ang nag-translate na parang patayin. Pero hindi ganun ang order, di ba? Siyempre, paano ba yun? In-interpret mo lang yung order. Di ba ang order na linisin ni Espinido ang droga dyan sa Osamis, kung saan pa yung mga utos ni Bato, no? Pero sinabi nga niya na inutusan siyang nilinis, pero in-explain din niya opinion niya na parang ganun na rin, na parang patayin. So, siya lang din ang nagsabi na parang ganun. Pero walang direkta. Kaya umulma itong si Senator Bato. Pakinggan na naman natin ang resback ni Senator Bato dito, patungkol dito kay Espinido. Doon sa Quadcom nila. Meron pa ding pasabog dito si Senator Bato. Yan, pasok Senator Bato. Ng Miss Oak nagbigay sa kanya ng letter. At itong letter nakalaman noon, copy fornes na siya, address talaga kay General Anyo, SILG, na pinirmahan ng mga negosyante ng Osamis City. Nagsabi na pinipetisyon nila na paalisin si Espinido doon dahil sobra-sobra na daw ginawa, nag-abuso na daw, yung kumukuha na daw ng mga construction materials
na hindi nagbabayad. At kapag sinisingil, ay nagagalit daw. Kaya takot pa sila. So, pirmado yung sulat na yun. Sabi ni Albayalde, pirmado ng mga negosyante. At sabi ko, Bok, baka babalik yan, mabubuhay yung paruhinog na drug group dyan kung tanggalin nyo si Espinido. Sabi ni Albayalde, Bok, may clearance ito kay Isael G. Anyo kasi si Secretary Anyo pinadalhan ng letter. Sabi ko, Bok, baka pwedeng kausapin mo na yung mga kuwan doon, mga negosyante ng Osami City na nagreklamo na pagbigyan na muna tayo, patuloy mo na sa Espinido dyan dahil baka nga babangon yung mga paruhinog. Sabi naman ang resulta ng usapan yun, hindi natuloy yung relief ni Espinido. Hindi natuloy yung relief niya. So, andun siya. Yung pangatlong galit niya, yung nasa drug watch list ni President Duterte. Well, yung watch list na yan, hindi ko alam. Hindi ko alam kung paano siya nakarating sa watch list noon. Basta nandyan daw siya sa watch list. At yung dinideliberate yung kiniklear yung kanyang pangalan. So, sabi ko, kung yan ang rason niya, bakit niya sabihin? Ang sama ng loob ko, dahil sabihin niya na PNP ang pinaka-organized na sindikato ng Pilipinas. That's very unfair. That's very unfair. That's very uncalled for. Ibig ba niya sabihin na yung sweldo niya tinatanggap sa PNP na ginagamit niya pagpapakain sa kanyang mga anak ay galing sa sindikato? Ay hindi ko matanggap-tanggap yung statement na. That's very sweeping. I feel bad. It breaks my heart to hear that statement coming from a active police officer na naka-uniforme pa sa hearing, naka-uniforme pa, sabihin niyang gano'n. Ay, malungkot ang kapulisan dyan sa sinabi niya. Kung galit siya sa mga opisyal na kung kanino siya nagkampo, dapat doon niya ibuntong yung kanyang galit. Huwag niyang lahatin ang PNP na pinakamalaking sindikato ng Pilipinas ang PNP. Opo. Masama po yan. Pasensya na dyan sa mga chairman ng 4 na committee na yan. I know you are just doing your job. At wala kayong ibang motibo dyan kundi mag-imbestiga lang talaga. Pero sorry to say na yung ginagawa niyong investigasyon dyan, alam ko, pasensya na kayo, na ang nasa likuran naman ninyo ay yung Speaker of the House na na-establish ko talaga na trying very hard na mapin down kami ni President Duterte. Naghahanap talaga ng ebidensya laban sa amin para sa ICC. Oh, di ba? Mga congressman, narinig nyo ba 'yon? Ha? Etong witness ninyo, hindi siya dapat magmamalinis, no? Alam ko si Espinido dati na nabibilib ako dito sa tao kasi religious to na tao eh. Hindi ko lang maisip na ano ang galit niya na bakit niya idinadawit. Okay lang sana kung merong direkta na testimonya sa kanya na sinabi talaga ni Bato at saka ni Pangulong Duterte na patayin nyo itong mga drug lord tapos may reward. Wala eh. Yung sa kanya lang, translate na niya sa opinion niya na parang ganun na nga. So, hindi din pwede sa korte yan eh. Kaya nahihirapan itong mga itong maghabol sa mga Duterte. Kasi ito nga mismo, si DOJ, Secretary, si Remulla, umamin nga doon sa Senado. Kaya nga nagpupusto na lang siya sa Interpol kasi mahirap daw maghabol. Number 1, ebidensya. Wala raw kasi mga police blatter sa mga pangyayaring yan, sa mga AJK na yan. Walang direct testimony, walang makipagturo, walang witness. Kaya mahirap daw para sa kanila na maghabol. Oo. Kaya nirekomendan niya sa Interpol, ganun-ganon. Pero makikita natin doon na talagang walang ebidensya itong mga to. Ang tagal na yan ang kaso na yan, si De Lima pa yan, di ba? Ilang taon na talagang inano ni De Lima yan, wala namang nangyari kasi walang direct ebidensya. Kaya itong mga politiko ngayon, mga tambalusdos, sumasakay na lang itong mga to, no? Sa pamamagitan ng mga hearing-hearing nila, baka sakali, meron pang susulpot na testimonya. So, ganyan ang nangyayari sa Quadcom na yan, no? Talagang basang-basa ng taong bayan at ang maganda kasi dito ngayon, ang taong bayan na ang nagsasalita at nagtatanggol at pumupuna dito sa mga tambalusdos diyan sa mga sa kongreso, yung mga buaya diyan sa kongreso, yung mga tao ni tambalusdos. Kaya ngayon, no, makikita natin ang taong bayan ang nagtatanggol,
nagtatanggol sa mga Duterte. Kaya inis na rin yung mga buhaya dyan. Kasi, siyempre, para silang nauunsami palagi, no? Pahiring-hiring silang gano'n, no? Tapos, ang ending, babatapusin sila ng mga taong bayan. At tapos ngayon, kinagandahan pa. Akala nila, nakakasama ito kay BP Sara. Kung tutusin, mas nakakaganda pa nga sa impression kay BP Sara. Kasi siyempre, in the history, ganito lang, dahil lang sa pamulitika ninyo, hindi nyo bibigyan ng budget, ng OBP, di ba? First time yan. Tapos, klarong-klaro na pamulitika. Tapos, ito pa si Abante. Talagang ang kapal ng mukha nitong ulyanin na to. Naghahambog pa na ipapakuntep, ganyan-ganyan daw, kasi hindi daw yung pamulitika. Wow! Ikaw, Abante, para kang paatras niyo, paurong yung utak mo eh. Oo, si Abante, kapal ng mukha ng tao na to. Nagbabanta pa kay BP Sara na i-contempt. Saka baka masiro budget daw. Diba? Ang kapal ng mukha nito mga guys. Diba? Comment naman kayo dyan patungkol ito kay Abante. Kung tama ba ito yung mga banta niya. Itong Quadcom talagang very obvious. Very obvious. This is a demolition job para ma-cripple talaga yung mga Duterte. At siyempre, kaming taong bayan ang laging nanonood at nagsusubaybay sa inyong mga tulonggis kayo. Nagagalit pa kayo kung sabihan kayong corrupt. Nako, ang mga tulonggis, hindi nakapurma kay BP Sara, di ba mga guys? Sinupalpal, no? First time in the history, BP Sara, siya lang mag-isa. Hinarap niya itong mga buhaya. At talagang na-high blood lang sila. At tingnan mo yung vice presidente natin, no? Maganda na, matalino pa. Di ba? Alright, post your comment down below mga guys and thank you for watching.